Andito na ho ako, kaya mag-alala. Ang tagal kasi pumasok eh, no? Magandang gabi yun sa inyo. It is now 39 minutes after 8 o'clock. Brother June Banaag po sa huling araw ng ating pagtatrabaho sa linggong ito. Ngayon ay Wednesday, April 16 at sa gabing ito ay tatapusin natin ang huling 7 wika ng ating Panginoon. Enjoy your weekend, Miss Lai. Ayun, ganun eh, no? Anyway, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi sa pagpapatuloy po ng programang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag, ang inyong makakasama kasama ng ating mga buong staff na mag-aalay sa inyo ng Miyerkules Santo. 20 minuto bago mag-alas 9 ng gabi, simulan na ho natin ang ating programa at ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito ng Miyerkules, Miyerkules Santo at 16 ng buwan ng Abril. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules Santo. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa ika-26 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 14 hanggang 25. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinasasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at do'y inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yun, dumulog sa hapag ni Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, "Tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yon, di po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong magsasawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yan ang hindi na siya ipinanganak." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabi niyan." Sa araw na ito ay atin pong pinagninilayan sa Ebanghelyo
ang pagkakanulo ni Judas Iscariote. In some readings sa Biblia, ay makikita po natin na nang abutan ng Panginoon ng tinapay na isinawsaw sa alak si Judas Iscariote, ay sinabihan niya na gawin mo na ang dapat mong gawin. At sa oras na iyon ay pumasok ang diablo kay Judas Iscariote. Napakalaking kasalanan para ipagkanulo natin ang Panginoon. Well, sa panahon ngayon, marami pa rin ang nagkakanulo sa Panginoon. Merong mga taong tinatawag na stupido ang Panginoon, ang Diyos. Subalit may kanya-kanyang panahon, katulad ng panahon ni Jesus. Bagamat siya'y ipinagkanulo ni Judas Iscariote, matapos na siya ay ituro ni Judas sa mga matataas sa pari at mga sundalong Romano para usigin at arestuhin, nakita ni Judas ang paghihirap ni Jesus at sa kanyang mga mata, samantalang nakatingin kay Judas Iscariote, bagamat walang sinasabing salita ang Panginoon. Nadama ni Judas Iscariote ang bigat ng kanyang kasalanang nagawa at pinagsisihan niya ang kasalanang ito. Sang-ayon sa banal na aklat, si Judas Iscariote ay nagbigti at sumabog ang kanyang katawan samantalang nakabitin siya sa puno. At sa mga nakakasama natin sa Holy Land, itinuturo ko po sa inyo ang isang lugar doon kung saan si Judas Iscariote ay nagbigti dahilan sa bigat ng kanyang pagtitika sa kasalanang kanyang nagawa. Ang pinakamahirap na problema ngayon ng tao, ipinagkanulo na si Jesus para sa kanilang kapangyarihan at yamang makalupa, pero wala pa ring pagtitika sa kanilang puso. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat. 8:47 ang tumpak na oras sa unang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Sa bahaging ito ng ating programa, muli po tayo makakapulot ng aral sa buhay sa pamagitan ng ating episode ng Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga sa TV5 sa pangunguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre po, kasama rin dito sa programa ang harapang tagapayo, sini Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang lingkod Brother June Banaag, OP, ang Dr. Love ng 105.9 True FM and True TV. Kung nais po ninyo na pakinggan ang buong episode ng Face to Face Harapan, madidinig po ninyo yan pagkatapos ng programang Dr. Love dito sa 105.9 True FM alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Panoorin po natin ang episode na pinamagatang Magtiwala o Wala Na. Narito. Ang sakit naman, matinding pasakit ang dinanas niya sa kanyang kinakasama. Magagawa pa kaya niyang magpatawad?
Dahil Semana Santa. Eto na, Kring Kring! Hello? Humarap ka na! Anong nangyari? Ano ang problema? Yung problema ko po yung kinakasama ko nga po na si Noel po. Si Noel. Nagsisimula ka palang umiiyak ka na. Ako nga po. Bakit? Grabe po kasi yung nagpisatira po yung nagsama po talaga kami. Kasi nga po tulad nga po, iniwan niya po ako nung nalaman niya nga pong buntis nga po ako. Kasi hindi ko po alam kung saan ako tatakbo. Saan po ako magsisimula uli kasi lahat po ng ipon ko, inubos niya po talaga sa yung pagkasugarol niya po sa paglalaro po ng scatter. Okay. Gaano katagal kayo nagsasama? 1 year pa lang po. 1 year. Tapos sugarol. Opo. Scatter. Opo. At saka? Lahat po ng beach, sigarilyo, Oh. lahat na po. Pati pa, pambababae po, sa akin ka po kinukuha po. Anong sa'yo pa kinukuha? Kasi wala naman po siyang trabaho eh. Nakikipagkita po siya dun sa yung ex niya babayaran niya sa babae. Opo. Yung pambabae niya. Sa'yo pa. Pang-inom niya sa'yo. Hindi naman po Panigarilyo. siya nag-inom sigarilyo. Sigarilyo. Okay, tsaka, Yun pagsugal. nga- Yun nga po, lahat po, sabong, lahat na po. Ganun. Opo, lahat po talaga ng bisyo nasa kanya na po. Paano mo nasustentuhan lahat yung bisyong yan? Ano po, nagtitinda po ako ng, lahat po ng pwedeng itinda, barbecue, balot, merienda. Halos wala na po akong penga kasi para makatulong din po ako sa magulang. Ayun. So, mga magkano ang kinikita mo araw-araw? Minsan kumikita rin po ako ng 1K sa isang araw. Oo. Sa pagsisipag na lang, ano? Tapos nabuntis ka. Opo, nabuntis po. Ayun. O anong nangyari? So, nalaman niya, nabuntis ka na. So, anong nangyari? Yun nga po, nung nalaman niya pong buntis ko, ako, tsaka umalis po talaga siya. Doon sumama na po talaga siya doon sa ex niya. Pero nanlalamig na. Nanlalamig na ba siya? O araw-araw po kasi kami talaga nag-aaway po. Tapos narinig ko pa po sa kapitbahay pag, yari, magtitinda na po ako. Makikipagtawagan po siya na marinig pa po ng mga kapitbahay na ay, wag mo intindihin yun kasi mamasang ko lang naman yun. Yung mga ganun po. Bakit matanda ka ba sa kanya? Hindi po, matanda po siya ng 1 taon. Pero ikaw yung mamasang ka daw. Opo. Ibig sabihin, ikaw yung taga-sustento niya. So, ano ngayon yan? Tinitiis mo. Tinitiis ko po kasi mahal po. Mahal mo pa rin. Kaso nag-iisip na po ako kung tatanggapin ko po yun. Kasi ngayon, gusto siyang balikan. Yun ang kwento, ano? Opo. Bakit? Nagustuhan niya yung baby niya. Opo, nung nakita niyo po yung baby niya na kamukhang-kamukha niya po, parang gusto niya po ako balikan. Ang salarin na nakabuntis at nang iwan at nang ubos ng pera ng kanyang kinakasama. Aminado siyang iniwan niya si Kring Kring noon. Pero handa raw siyang magbago. Totoo kaya? Sa ngalan ng langit, Noel, kaya mo bang humarap? Humarap ka na, Noel. O at least humarap. Bakit mo naman siya iniwan nung nabuntis siya? Hindi, sinungaling po kasi siya. Sinungaling po siya. Sinungaling po siya. Bakit? Ano ang pinagsisinungaling niya? Masinungaling ka. Hindi ko po siya iniwan. Oh. Niligaw ka Siya lang. lang po yung nagpapalaya sa akin. Siya yung nagpapalaya sa'yo. Siya lang rin yung nagbabanggit nung nakaraan ko sa ex ko. Siya lang rin po nagbabanggit nung nakaraan ko sa ex ko. Oo. Kahit hindi ko na po binabanggit. Siya pa rin po yung nagbabanggit. Ganon. Ibang-iba ang kwento. Hindi po totoo yan. Oh. Sinungaling ka. O, teka muna. O, tapos? Tapos po, nung nalaman ko na lang na buntis siya, napag-isip-isipan ko po na iwanan na lang po siya. Kasi lahat po kasi ng pagbibintang niya po sa akin, hindi ko na rin po matiis. Kaya po naiwanan ko po siya noon. Tapos nung nanganak na lang po siya, saka ko lang po siya binalikan. Lagi niya po kasi binabanggit na bukang bibig niya po yung ex ko na hindi ko naman binabanggit sa kanya. Doon ka na lang, sumama ka lang sa ex mo. Pangit naman ako eh. Yun ang sabi niya po sa akin.
Dinadown niya po yung sarili niya. Sinasampal niya po ako, sinisipa niya po ako, tinatapon niya po yung gamit ko sa creek. Hindi po ako lumalaban. Okay lang kasi mahal ko nga po siya. Kaya nga po andito ako para hingi ng tawad sa kanya. Ba't ka ako pinadaan niya pa po ako dito sa face-to-face? Pwede naman Baka po ito lang ang dahilan, ito lang ang paraan para talaga magkaintindihan tayo. Oo. Hindi po, sobra po talaga siyang napakasinungaling. Oo. Lahat po ginawa ko. Sinungaling ka. Nagsasaing po Sinungaling ako. ka. Naguhugas ng plato po ako. Pinagsisilbang ko po siya. Pero ang nangyayari po, pagka yung tahimik po kami, pagka sa gabi, nagkukwentuhan na lang po kami, nagse-cellphone. Maya-maya po, nawawala na po siya sa align. Kasi nga po, nalaman ko nga na buntis na 4 months po siya. Bigla po siya magagalit na lang. Hiwalay mo na ako. Sabi niya, doon ka lang, bumalik ka lang sa ex mo. Sabi niya sa akin na gano'n. Tapos hanggang sa minura-mura niya na ako. Sinungaling ka. Sabi mo rin Pero kanina lahat na ng lagi gagawin. kanya binubuyo dun sa ex mo. Sumama ka ba sa ex mo? Hindi po, sinungaling po siya. Hindi naman pala sumama. Sinungaling po. So hindi mo talaga binalikan yung ex mo? Hindi po. Ay, ayun naman pala, hindi naman pala Kaso po, binalikan. ma'am, di na siya nagparamdam sa akin po nung Kaya hinala mo. sumama. Yun ang hinala. Yun lang yun. Pero magkaalaman muna tayo, himayin muna natin ang katotohanan para magamot natin, kung magagamot pa, ang inyong relasyon. Lalo yung pananakit, yung mga may mga saksi. Sabi mo daw, mamasan ko lang yun, mas maganda ka doon. May ganun daw. O ano ba yun? Narinig ka daw. O yung kapitbahay mo. Lalabas pa po talaga siya kung bang paparinig niya pa po talaga Tsaka ayaw mo para rin akong mapahiya po ako. pagtrabahuhin. Yun ang Ay, totoo ayaw nun. magtrabahuin. Ay, bakit? Ayaw po. Kahit mag-apply po ako ng trabaho, ayaw niya po. Bakit? Kasi ang sinasabi niya po, magkikita lang kayo ng ex mo eh. Yung po ang laging buka ng bibig niya. Ang nanay ni Kring Kring na magpapatotoo ng mga sinasabi daw ng kanyang anak. Jocelyn, humarap ka na. Sinasabi niya eh. Sinungaling ka naman eh. Ganun ka pa eh. Di ba? Nanay, bakit? Sinungaling. Siya po ang sinungaling, hindi ang anak ko. Totoo ba? O, so ganun pa po eh. Wala pang trabaho. Oo. Ayaw daw kasi siyang pagtrabahuhin. Hindi po totoo yun. Okay, Tawad lang yan. ano ang nalalaman ninyo, nanay? Ganito po, mula po nag-umpis sila magsama. Ganyan lang po ang pagkatao niya. Tama siya magtrabaho. Walang ginagawa niya mag-scatter. Laging hawak Ayaw cellphone. niya. Ayaw ko pagtrabahuhin. Okay. Hindi! Ay! Totoo ka! Naku, Hindi! ay! Hindi! Oh. Hindi eh! Sinungaling Nanay. po yan eh. Nasaktan yung anak ko eh. Ang damdamin ng anak ko. Ang babae at lalaki ay may responsibilidad para sa pera, sa pondo ng pamilya. Lalo may anak na kayo. Yes po. Yes. Okay, so, I mean, kung talaga magsasama pa kayo, dapat pareho kayong may trabaho. O, andyan naman si nanay, babantayan ng bata. Gusto ko na nga po talaga siya magtrabaho kasi minsan nagigipit po talaga kami. Ala, Tulad nga ayaw niya nung po talaga. minsan hindi kami nakakabayad Gusto ko na po po ng mag-apply, bahay. Kasi pero nga ayaw po, niya po akong pag-apply. Inuubos niya po Lagi talaga po yung kasing pera namin sa sinasabi niya, yung ex ko, pag-i-scatter niya po. babalikan ko. Hindi na nga siya mag-i-scatter kung papayagan mo na lang siya mag-work, Pwede magtrabaho. Gusto Di ko nga po ba? talaga siya mag-work kasi pagod na rin po kasi ako eh. O, pero hindi ka pwedeng tumigil. Opo, Ang bata may mo anak, pa. May anak po kasi kami. Oo. Pati Ayan, may yung nanay mo Hindi, pwede... alam, totoo lang ma'am. Okay. Ayaw niya talaga magtrabaho. Huwag niya sinasabi na ayaw siya magtrabaho yung anak ko. Hindi, ngayon na, malalaman na natin ang totoo sa susunod na mga kabanata, hindi ba? So, Ewan ko, Nay, ewan ko. ibang klase ka raw manlait, masyado ka daw masakit magsalita. Hindi po totoo yun. Ha? Hindi. Kasi inahamak niya ako, maawa di anak niya ng hayika ako, ng galis ko. Tama po ba yan? Eh, nagyan na niya. Kay Wala malula ko akong lang sinasabi. Totoo Nay, po saan yun, ka Tap. nakat... Totoo po yun. Saan ka Diba? nakatira? Masakit sa akin nun eh. Sa ano po, Padilla. So, hiwalay siya sa inyo. Hahawakan mo yung bata. Eh, yung damit mo, may Oh, ang di ba daming po? balahibo ng aso at saka pusa. Eh, syempre, yun anak ko, kawawa naman. Oo, tama Ay, naman. hinawakan, di ba? papahawakan Hindi mo ko sa kayo kanya, anak ko? hinawakan. Hindi ko hinawakan, di ba? Nakita mo, tinitingnan ko lang nga. Kasi alam ko, madumi ang kamay ko. Eh, nahawakan nyo na may anak ko pagka... Hindi, tinitingnan ko lang. Kasi alam ko naman gagawin ko eh.
Oo, kasi masama yun sa bata na Opo. Yung Alam mga ko nga, kasi may balahibo. alaga po akong pusa. Oo, baka magkaroon ng hika yung bata, ha? Dapat malinis. Dapat nga, yung iba nga naglalagay pa ng Opo. sapin dito, di ba? Bago Totoo. hahawakan yung bata, Totoo, no? talaga. So, okay. O, so, kung si Kring Kring mayroong Josie, o eto naman, siya naman ang takbuhan ni Noel sa bawat away nila ni Kring. Eto na. Pero hindi ito yung ex mo, ha? Ito ba yung ex mo? Pinsan. Pinsan mo siya. Okay. Ana, humarap ka na. Nakapit ba? Nakapit mo yan, ha? Sinungaling niya manang-mana sa pinsan niya. Ano naman ang kwento mo? Pinsan po siya ng asawa ko. Lagi po nasa bahay yan nung binata pa siya. Kaya po pag nag-aaway po sila mag-asawa, sa bahay po yan pumupunta para magpalipas po ng sama ng loob. Humihingi rin po ng payo sa akin. Yan ang totoo niyan! Totoo po yun. Humihingi po siya ng payo sa akin. Dahil babae nga daw po ako, ano daw po dapat niyang gawin. Dahil lagi daw po nga silang nag-aaway. Ayun, hindi po alam ni Kring kung gaano kami ka-close ng asawa niya. So ano daw ang issue nila? Yun nga daw, Selos? sa selos po. Pati po nga ako pinagselosan. Paliwanag po namin mag-asawa sa Kahit kanya kausap na ko lang. mali po yung hinala Kahit niya. mga kaibigan ko lang, pinagseselosan niya po. Dati pinagbigyan daw ni Kring Kring na maghabal itong si Noel. Ayun, pinagdududahan pa rin na sinusundo yung ex. Ano bang gagawin nito? Lahat na lang ex. Hindi po ma'am, di ba pinayagan ko nga po siya maghabal noon. Nung araw na po yun. Kumbaga, tiwala na po nga ako na maghahanap buhay siya. Pagpasok pala po ng pinto, yung balita po tungkol sa ex niya, agad yung bungad niya. Ay, si gento. Nakakotse, pati nakamotor yung jowa niya ngayon. Sabi ko sa hindi, magpangatlo ka uli. Sabi ko sa kanya. May Ginagano ko po. ganyan. Opo, ma'am. Brother June, applicable ba dito yung yung 7 times 7 times 7 na pagkapatawaran? Tama ba yun? Hindi ba may nasa Biblia? Oo, You have to be ready to forgive 7 times 7 times We 7 should. times? Ate Kuring, we should. Pero, ang punto rito, dapat pa ba silang magsama? Yun. Una, sa tagal-tagal ng kwentuhan ninyo dyan, Kring-Kring at saka Noel, iniintay naming tatlo rito ang depensa ni Kring-Kring doon sa mga sinasabi ni Noel na silosa siya, ayaw siyang pagtrabahuhin, so and so and so. Wala kaming nadidinig na depensa. Totoo ba? Di ba? Alright. So, sa Martes Santo ngayon, di ba? Tinitingnan ko kung paano ko iuugnay itong istorya natin sa Martes Santo. Wala akong makitang... Si St. Paul ay sumulat sa mga taga-Korinto hinggil sa pag-ibig. Kasi nagiging problema nung araw yan. Ano ba talaga ang pag-ibig? Kaya sumulat si St. Paul sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, ilan lamang to ha, ang pag-ibig ay may magandang loob. Hindi makasarili. Hindi envious. Hindi nagseselos. Hindi ikinatutuwa ang gawaing masama. Yun lang yung ilan doon, ha? Mahaba yan eh. So, kailangan ibalik natin ang Diyos sa buhay natin at ayusin yung buhay nyo. So, pag-aralan nyo mabuti, ha? Lalo may anak ka na. Baka sa susunod niya, makatatlong bata ka na iba-ibang ama. No? Pag-aralan mo mabuti bago makipagrelasyon uli. Kung akong tatanungin nyo, hanggat hindi nyo nababago ang pananaw nyo sa isa't isa at walang respeto, huwag kayong magsama. Maglalaro lang kayo. Magkaibigan lang kayo sa gabi. Ate Kuring, maraming salamat sa iyo. Okay, thank you, Dr. Love. Naganap na. Magandang gabi ang ating oras. Ganap ng 18 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi ngayong Miyerkules Santo at sa pagwawakas po ng ating pagninilay sa huling 2 wika ng Panginoon. Ang bahaging ito ng ating programa ay bilang pakikiisa ng programang ito sa pagdiriwang at paggunita sa paghihirap at pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo sa panahong ito ng Semana Santa.
Matapos painumin si Jesus ng maasim na alak ng mga sundalong Romano, winika niya, naganap na. Pagkatapos ay itinungon niya ang kanyang ulo. Tinatawag itong the word of triumph. Tagumpay. Ito ang simula ng pagwawakas ng kanyang buhay sa mundo at sa pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa salitang Griego, ito ay tetelestai, naganap na. Natapos na. Kung ihahalin tulad sa mga negosyante, tapos na. Nabayaran na ang utang. Ang utang ay ang kaparusahan ng kamatayan dahilan sa kasalanan ng sanlibutan. Habang ang tao ay nagkakasala, patuloy siyang napapalayo sa puso ng Diyos. Habang tayo ay dumalayo sa Diyos, lalo tayong nababaon sa pagkakautang. Ang paglayo sa Diyos ay paglayo sa pinagmumulan ng buhay. The source of life. Tanging Diyos lamang ang pinagmumulan ng buhay. Sa Kanya nang gagaling ang buhay. At kapag tayo ay lumayo sa Diyos dahilan sa ating mga kasalanan, nawawalan tayo ng buhay. Sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Sabi nga, the wages of sin is death. In other words, tayo na mga anak ng Diyos na nagkasala, whether ang pagkakasala ay hindi natin intensyon o bunga lamang ng isang pangyayari na hindi mapigilan, o sadyang nagkakasala tayo sapagkat wala tayong pakialam sa Diyos. We don't even think of God. Natatapos ang maghapon na hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos o nagpapahayag ng remorse sa kasalanang nagawa natin. Why is it so? Because we are callous to sin already. Nakasanayan na natin ang kasalanan and we don't feel guilty about it. We don't feel remorse at all. Yan ang nagiging katayuan natin. Walang sino man ang maaaring magbayad sa pagkakautang ng sanlibutan maliban kay Jesus na anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nilalang ng Diyos si Birheng Maria, kung bakit itinangi niya si Maria sa lahat ng babae. Dito papasok ang katuruan ng ating simbahan, the doctrine or the dogma of the Immaculate Conception. Ang sabi nga ng iba, bakit si Maria? Bakit naging espesyal si Maria at ginawang Immaculate Conception? Pwede ba yun kung lahat tayo'y makasalanan? With God, everything is possible. Bakit? Sapagkat may plano ang Diyos sa paglalang niya kay Maria. Can you imagine? Si Maria ay ipinagbuntis ng isang matandang babae na wala ng itlog. Hindi na nangingitlog. Scientifically, matanda na si Santa Ana at hindi na maaaring magbuntis. Ang kanyang ama, si San Joaquin, ay matanda na rin. But yet, because of the goodness of God, nagdalang tao si Santa Ana ng isang bata na iniligtas ng Diyos
sa kasalanang mana. That is why we call her the Immaculate Conception. And if you remember, kapatid, if you go to Lourdes France, Masabiel, makikita niyo roon sa paanan ng mahal na birhen ang nakasulat na que soy era Immaculada Conception. I am the Immaculate Conception. May dahilan ng Diyos kung bakit niya nilalang ang isang babae na walang bahid ng kasalanan, immaculately conceived. Siya, si Maria, na ipinaglihing walang bahid ng kasalanan sapagkat sa sinapupunan ni Maria, mananahan ang verbo, ang ikalawang persona ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang anak ng Diyos, mananahan sa sinapupunan ni Maria. Si Maria ang unang tabernakulo. Alam niyo yung tabernakulo, kapatid? Yung pinaglalagyan natin ng ostya ng Blessed Sacrament sa simbahan. At sagradong sagrado yan. Parang Ark of the Covenant. Si Maria ang unang tabernakulo. Sa kanyang sinapupunan, walang bahid ng kasalanan. Nanahan si Jesus ng 9 na buwan. Hanggang sa siya ay iluwal sa isang sabsaban sa Bethlehem. Kailangan, kapatid, na magkatawang tao ang verbo, ang anak ng Diyos na espiritu. Upang sa kanyang kamatayan magkakaroon ng katuparan ng pangarap ng Ama na ipagkaloob ang buhay na walang hanggan sa sanlibutan. Bakit kailangang magkatawang tao? Pagnilayan natin. Ang Diyos ay Espiritu. May 3 persona, the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. At ang Espiritu ay walang time, walang space, parang hangin. Paano mo ipapako ang Espiritu sa krus? Walang logic, di ba? Paano mo papatayin ang Espiritu kung ang papatay ay mortal? So, what's the logic? Kailangan magkaroon ng katawan ang Espiritu, ang verbo. At para magkaroon ng katawan, kailangan ang sinapupunan ng isang babae. That is why, kung ating pag-aaralan, si Jesus ay anak ni Maria na walang pakialam si Joseph. Walang similya ni Joseph. Nabuo si Jesus na hindi kailangan ng similya ng isang lalaki. Kaya walang nakakakilala kay Maria. Anong ibig sabihin ng nakakakilala? Walang nakipag-sex kay Maria. Hindi siya nabahira ng kasalanang yan. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos sapagkat ito ay lalang ng Espiritu Santo sa kanyang sinapupunan. Isinilang siya sa Bethlehem upang magkaroon siya ng katawang tao. At kapag mayroon na siyang katawang tao, maaari na siyang ipako sa krus at mamatay. Ito ay makakamit lamang natin ang walang hanggang sanlibutan sa kamatayan ni Jesus sa krus. Sa 2 kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan, talata 16, sinasabing, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish, but will have everlasting life. Naganap na. Ito na ang kaganapan sa ipinangakong kaligtasan ng Ama. Natapos na ni Jesus ang kanyang misyon, ang ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kapatid, magdiwang ka sapagkat bayad na ang iyong pagkakautang. Ama, sa iyong mga kamay, aking iniahabilin ang aking kaluluwa. Alas 9:34 ng gabi, ito ang ikapitong wika. Ama, sa iyong mga kamay, iniabilin ko ang aking kaluluwa. Sangayon kay San Lucas sa kanyang ebanghelyo sa 23 kabanata, talata 46. Matapos sumigaw si Jesus sa malakas na tinig, naganap na. Itinungon niya ang kanyang ulo at winika sa Ama. Ama, sa iyong mga kamay, iniahabilin ko ang aking kaluluwa. Ipinakita ni Jesus sa atin na bagamat dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, huwag tayong panghinaan ng loob sapagkat kasama natin ang Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay na ito, sa wakas ng ating buhay ay naroon ang Diyos na naghihintay sa atin upang makasama natin at makasama niya sa kanyang kaharian. Kailangan lamang ng isang taos-pusong pagtitika o yung remorse na tinatawag, pagtitika sa ating kasalanan. Sana ay mabigyan tayo ng pagkakataon na masambit ang mga salitang ito bago tayo malagutan ng hininga. May nagtanong sa akin, ano ang nangyari, producer Jake Bakod, when Jesus died? Wala na, ganun lang. Patay na si Jesus. Sangayon sa mga doktor at paham ng ating simbahan at ang ating pananampalataya. Sa mata ng tao, katulad natin, pagkatapos ng alas 3 ng hapon, patay na si Jesus. Wala na. Parang mga mahal natin sa buhay na pagkatapos mamatay, wala na. Nilibing na natin. Tapos na ang kanyang buhay. Tapos na ang kanyang kasaysayan. Tapos na ang kanyang legacy. Kapatid, hindi po ganyan ang nangyari. Siguro po ngayong gabi, matututunan natin kung bakit tayo nagdiriwang ng Black Saturday. Bakit natin ipinagdiriwang ang Black Saturday? Bakit sa ganap na alas 3 ng hapon ang lahat ay naalala ko mga nanay ko nung araw at mga lola ko. Pagdating ng alas 3, wala nang mga batang nagtatakbuhan. Wala nang nagsasalita ng malakas sa loob ng bahay. Walang nagtatawanan. Walang radyo dahil lahat ng stasyon ng radyo naka-sign off.
Walang telebisyon, walang ano nga yung pinapanood sa TV ngayon na sa cable. Walang Netflix. Wala. Tahimik lang lahat. Bakit? Kasi may paliwanag po. Anong nangyari kay Jesus matapos siyang mamatay? Sa mata ng tao, makikita nating bangkay na si Jesus. Ang pinakahuling pahirap sa kanya ay nang saksakin ang kanyang tagiliran at lumabas ang tubig at ang dugo. Simbolo ng kanyang kabanalan at ng kanyang pagiging tao. Patay na si Jesus. And do you think Jesus really died? Remember, Jesus was a man and God. Jesus is man and divine. So hindi pwedeng mamatay yung divine. Nakita natin na patay ang taong si Jesus. In fact, matapos lumindol at nabiyak ang bato sa Golgota, na hanggang sa ngayon makikita niyo pa ang biyak na bato sa Golgota. Nawasak ang tabing sa mga templo. Ibinaba si Jesus sa krus, binalot ng puting kayo, which we now call the shroud. At yun ding araw na yon, bago lumubog ang araw, ay inilibing na siya sa libingan na pag-aari ni Joseph of Arimathea, na isang negosyante. Doon siya inilibing. So what happened to Jesus? Pagkatapos niyang mamatay eksakto at 3 o'clock in the afternoon, ang kaluluwa at spiritu ni Jesus ay bumaba sa Hades or Hades. Ano ang Hades? Ito ang kinaroroonan ng mga taong namilit na mamuhay ng banal at ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pa sila nakararating sa langit. Nandun pa sila sa Hades, sa ilalim ng lupa, sabi nga, sa daigdig ng mga patay. That is why, if you proclaim the Apostles' Creed, may bahagi sa Apostles' Creed na ang sinasabi na ang Panginoon matapos mamatay ay nanaog sa mga impyerno, which is Hades. Bakit siya nanaog sa mga impyerno? Sapagkat nandoon ang mga kaluluwa ng mga naunang namatay, na mga taong nagpilit na mamuhay ng naaayon sa batas ng Diyos, katulad ni na Adan, ni Eva, katulad ni sino nga itong may Noah, si Noah, katulad ni Moses, katulad ni Abraham, katulad ni Elijah, katulad ni John the Baptist. Ito yung mga propeta na nandoon sa Hades. Naghihintay ng mahabang panahon sa pangako ng Diyos na sa kamatayan ni Jesus, mabibigyan ng buhay na walang hanggan ang mga namatay. Bumaba ang Panginoon sa lugar ng mga patay upang ipahayag ang kanyang pagtatagumpay sa krus, upang ipahayag ang kanyang pagtatagumpay sa kamatayan. Napakita siya sa mga propeta, kina Abraham, kina Moses, kina Noah, kina Elijah, kina Adan at Eva at marami pang banal,
upang tuparin ang pangako ng Diyos, upang palayain ang mga banal na ito, ang mga kaluluwa ng mga taong nagpilit na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at sa kanyang pagpanaog sa lugar ng mga patay, inahon niya at tinangay sa kaharian ng Diyos Ama sa langit ang mga kaluluwang ito. That is why in the Catholic Church, meron tayong liturhiya kapag Sabado ng madaling araw, kung saan patay ang ilaw sa buong simbahan. At sa bawat liturhiyang ito ay nagbabasa tayo ng bahagi ng Biblia, 7 readings. At tuwing matatapos ang isang reading, pinapatay ang isang kandila. Unti-unti. Hanggang sa magdilim ang buong simbahan. At sa pagdidilim nito, sisikat ang araw. Nagbabadya ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo on an Easter Sunday. Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang ipinahayag ni Jesus sa kanyang kamatayan, ang pagkagapi niya sa kamatayan. Sa pagninilay natin sa huling 7 wika ng Panginoon, kapatid, sana'y nagampanan natin ang ating misyon ng pagkakalat ng mabuting balita sa ating buhay. Sana'y natagpuan ng ibang tao ang larawan ni Jesus sa ating pagkatao. Sana. Sa panahong ito ng Semana Santa, matagpuan sana natin sa ating buhay ang kapayapaang bunga ng isang malalim na pagninilay. Makita sana natin ang tunay na kahulugan ng pagpapakasakit ni Jesus upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Higit sa lahat, maunawa natin ang dakilang pag-ibig ng Ama na bagamat tayo ay batbat ng kasalanan, naghihintay pa rin siya sa ating pagbabalik. Samantalahin natin ang pagkakataong ito, kapatid, na ituwid ang ating buhay bago mahuli ang lahat. Oras natin, 5 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi. Nais namin kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagtitiwala sa ating programa at sa pagtsatsaga po natin sa pagninilay natin sa huling 7 wika ng ating Panginoong Jesucristo. Well, at this point in time, nais namin kayong anayahan kung nais po ninyo, magkakaroon po kami ng pilgrimage to the Holy Land on November 22 until December 4. Sa November pa po yan, no? November 22 until December 4. Ang pupuntahan po natin, unang bagsak natin ay sa Egypt, sa Cairo, and then magtutungo tayo sa Valley of the Kings, sa Luxor. Magkakaroon tayo ng 3-day boat, anong tawag dito? Cruise, no? Sa Nile River, 3 araw po yan. And then we're going back to Cairo para puntahan po ang the Great Pyramid of Cheops sa Giza at ibang mga lugar pa ron. Kabilang po dyan ang tinigilan ng Holy Family sa Cairo nang sila ay tumakas sa Israel. Nagtungo sa Cairo ang Holy Family. Pupuntahan po natin yung lugar na yon kung saan sila nagtungo at doon sila nanirahan ng ilang buwan. And then from Egypt tayo po ay maglalakbay patungo sa Israel kung saan nandito ang highlight ng ating pilgrimage. Pupuntahan natin lahat ng mga banal na lugar at mga lugar na mababasa po ninyo sa Biblia. At ang highlight po natin dito ay ang ating Via Dolorosa o Via Crucis
na ginaganap natin ng alas 4 ng umaga sa Old City of Jerusalem. Dito po ay pagninilayan natin ang 14 na Stations of the Cross. Kasama po ninyo si Brother June Banaag, OP. Matatapos po ang ating Via Crucis sa lugar kung saan ang ating Panginoon ay inilibing, sa Holy Sepulchre. Napakagandang experience po nito. Sa mga mag-asawa na gustong sumama po sa amin sa ating pilgrimage sa Holy Land, magkakaroon po tayo ng renewal of wedding vows sa Cana. Kaya sa mga mag-asawa, kailangan pong may dala kayong belong puti at wedding ring or wedding band para magamit po ninyo sa renewal of wedding vows. Libre po yan. Wala po kayong babayaran dyan, no? Ang ating accommodation ay 4 to 5-star hotel accommodation. Kasama niyo si Brother June Banaag. Kung anong kinakain ko, yun din po ang kakainin niyo. Makipag-ugnayan po kayo kay Edna Calleja. Ang kanyang telephone number, you can call her or text her tonight. Her phone number is 0925-752-2230. 0925-752-2230. Miss Edna Calleja. Bueno, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyo. Babalik po kami sa araw ng Lunes sa regular na pagtatanghal na ng programang Dr. Love Radio Show. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, Alvin Maanyo, ang ating Head ng Programming and Production. Ang ating Operations Manager Cherry Baile, ang ating mga producers Jake Bacud at Mike Santillan. Sa ngalan po ni Direk Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician ngayong gabi ay si Ron Eugene Cruz, ang ating transmitter technician Peter Castillo, PA and avid operator Mike Bulay-Og, at ang ating TOC switchers Manuel De Luna, Ronald Barikawa at MJ Del Rosario. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, hanggang sa araw ng Lunes. Shabbat Shalom.